Ayan o, ano sagot? O, ang petisyong ito ay nakabatay sa maling paglalahad ng mga aktual na pangyayari, maling interpretasyon. Putang ina ka. Hindi ikaw ang magsasabi kung mali. Supreme Court ka ba? At umiiral na jurisprudence, ito ay malinaw na panlilinlang ng pangalawang pangulo, Kung sa tingin ng Supreme Court, walang kakwenta-kwenta yung kinakaso ni Inday Sara, bakit pa kayo papasagutin? Ginagawa niyong tanga bobo katulad niyo yung mga taga Supreme Court? Hindi naman abogado tong putang ina nito. Kupal. Akala mo malinis? Jiggy, para kay House Justice Committee Member Terry Ridon, mali ang interpretasyon ng kampo ng bise sa... Hindi ikaw ang mag-i-interpret, Ridon. Kaya nga, dinala niya sa Supreme Court kasi ang kaisa-isang pwedeng mag-interpret, Supreme Court. Hindi ikaw. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na mali yung interpretasyon nila. Because pwedeng mali din yung interpretasyon mo. Kaya nandiyan yung Supreme Court para mag-interpret sila lang. Wala nang iba ang pwede, hindi ikaw. Tanga. Sitwasyon na Magandang araw, mga banateros. Eto na naman, nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news, peddler sa balat na YouTube boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas, mga animal, buwisit, mga pabigat, walang silbi, mga switik, salot, putok sa buho, mga hindot, palamunin, mga sinto-sinto, mga baliw, abnoy at sabog sa kapangyarihan, mga batak, bangag, adik, pusher, kawatan, korakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, lahat ng mga maligno, impakto, masasamang espiritu, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman ang buhay-buhay, mga bossing? Buhay pa ba kayo? Buhay pa ba? Ano ba yan? Buhay pa? Buhay pa? Sinong buhay? Sinong buhay? Buhay pa ba kayo o buhay pa yung mga idol nyo? Oy. Yan kasi, panay ang tatay nyo karton, panay ang ganyan nyo, ayan tuloy yung idol nyo. Yung idol nyo hindi na matae. Yung idol nyo, Diyos ko po, parang parang hindi na natin maintindihan na hindi na naglalalabas nakakabangon pa ba? Nakakalakad pa ba? Humihinga pa ba? Yan kasi. Alam mo, ito ang mahirap. Ito yung hindi nila naiintindihan. Akala nila kahit gaano yung karami yung mga ninakaw nilang pera, mga bossing. Akala nila kaya silang buhayin yan. Akala nila kaya silang pahabain ang buhay niyan. Akala nila kayang yung perang mga pinagnanakaw nila ng buong pamilya nila. Simula pa noong panahon ng tatay at nanay niya, akala nila magiging mga immortal sila. Kaya nilang nag-iipon siguro sila ng sobra-sobra. Baka sakali pagka sinundo na sila ni kamatayan, baka sakaling feeling nila kaya nilang alam mo yun, i-bribe ba? Ngayon kaya nilang lagyan. Parang pag nahuli ka lang, 'di ba? Kapag pag nagda-drive ka tapos nahuli ka na nahuli ka na merong violation. Tapos 'di ba alokin mo, sir, baka naman. Pwedeng magkano ba usapan? Akala siguro nila ganun ang labanan. Hindi nila alam kapag oras mo na. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano karami pera mo, kahit gaano karami kinulimbat mo, pag oras mo na. Sabi ko naman sa inyo, hindi ba nung nakaraan yung construction ng impyerno, yung annex ng impyerno kung saan yung mga politiko natin sa Pilipinas doon mapupunta, mukhang gawa na. Grabe kaya yan ngayon, di ba ang hirap ang hirap nung ang dami-dami mong ang pera, ang dami-dami mong ninakaw, ang dami-dami mong kinulimbat, mali-maleta, tapos hindi ka man makakain ng matigas. Hindi ka makakain ng paborito mong steak.
Hindi ka makakain ng paborito mong mga inihaw, liempo, lechong manok. Hindi ka makakain ng ganun. Binawal na. Bawal na mamantika. Bawal na maalat. Bawal na matamis. Bawal na yung ganito. Bawal na yung ganyan. Ang hirap nung ganung buhay. Yung ang yaman-yaman mo, sobrang dami ng pera mo, pero ang dami ng bawal. Bakit? Sinagad mo eh. Sinagad mo yung kademonyuhan mo. Sinagad mo yung katarantaduhan mo. Sinagad mo yung kasamaan mo. O ayan tuloy. O nagsasuffer ka ngayon. Ayan tayo, di ba? Hindi makakain. O tinitingnan mo na lang, mali-maleta mong pera, tinitingnan mo na lang. Akala mo nilagay nyo pa sa maleta. Akala nyo naman pag namatay kayo, mabibit-bit niya papunta ng impyerno. Hindi, kahit isang damit, wala kayong madadala. Kahit isang mga mamahaling mga relos ninyo, wala kayong makukuha. Kahit isa sa mga alahas ninyo, mga diamante ninyo at mga napakarami nyong mga ginto, hindi nyo yan madadala sa impyerno. Mga nakahubo kayong pupunta ron. Susunugin ng mga katawan nyo doon, wala kayong mga damit doon. Akala nyo siguro lahat yan madadala nyo doon. Yun ang problema. Kaya nga diba sinasabi ko sa inyo, enjoy life lang. Yung sapat lang. Kasi ipon ka ng ipon. Tapos sa sobrang dami mo ng ipon, namatay ka bigla. Sino makikinabang ng mga inipon mo? Baka mamaya niya may kabit pa yung asawa mo. Tas ang makinabang dun sa inipon mo, iniwan mo sa asawa mo, baka makinabang pa niyan yung niya, kalaguyo niya. Ang saklap niyan. Napakasaklap niyan. Kaya nga, kayo mga kababayan, yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. Okay na yung sapat na. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, okay na yung sapat lang. Marami naman mga nagdaan na mga administrasyon. Sapat lang naman yung mga pagnanakaw. Huwag naman kasi yung sobra-sobra. Grabe naman. Grabe naman kasi yung mantakin mo. Ang budget ng bayang Pilipinas, 4 na trilyon lang. Tapos ginawa mong 7 trilyon para makapagnakaw kayo ng bonggang-bongga. Hindi nyo naman kayang dalhin yan sa kabilang buhay. Mayaman na kayo eh. Yung mga anak ninyo, mayaman na rin yan. Ano pa bang pinag-iipunan nyo kasi? Hindi naman nyo madadala yung mga Ferrari ninyo, mga Lamborghini ninyo sa impyerno. Hindi naman kayo sasakay doon. Bakit? Kasi nakaano kayo doon, nakagapos kayo doon. Sa impyerno, nakagapos kayo doon, tapos tinutusok-tusok yung mga tumbong nyo na nagbabagang mga tubo. Araw-araw, pinapahirapan kayo ron. Walang walang masarap na mangyayari sa inyo doon, lahat puro hirap. Kaya yung mga perang ninakaw nyo, kung sa inyo ibalik nyo na. Marami naman mga nagdaang mga administrasyon, wala namang perpektong administrasyon. Meron naman mga kumikomisyon talaga yan. Wala naman tatakbo sa posisyon kung walang komisyon. Meron din naman talaga yan. Wala namang malinis na politiko. Wala namang perpektong politiko. Baka sakali magkaroon pa lang kapag death penalty na lahat ng mga plunderer sa Pilipinas. Kaya kayo enjoy lang, yung sapat lang. Okay lang siguro yung mga pagka nakakomisyon ka na ng isa, okay na yun. Hindi yung lahat na lang ng kontrata ng gobyerno nagko-komisyon kayo. Ayan tuloy, nakakarma kayo. Ayan tuloy, nagkakasakit kayo. Nangangamatay kayo, may mga napuputulan pa ng paa. Meron pa nga isang balita. Meron daw isang congressman na hindi na napagkikita. Bata pa man yung congressman na yun, pero balitang malakas sumigop ng pinagbabawal na pulbos. Na overdose daw yata. Ang daming mga chismis talaga ngayon, mga bossing. Pero pag-usapan natin itong mga nagaganap Itong mga nagaganap na mga issue ng cancer, di umano, ganito, ganyan. Ano ba kasing pinagmulan yan? Yang usapan na yan. Bakit ba kasi may mga usap-usapan na ganyan? Kasi naman, para sa mga kinauukulan, kung gusto nyo matapos na yung issue, katulad pa rin nung sinasabi natin, harapin ninyo yung katotohanan. Si Inday Sara, pinahaharap nyo sa
pinahaharap nyo sa issue. Sabi nyo, oy Inday Sara, kung wala kang tinatago, humarap ka sa pagdinig. Bakit si Inday Sara pinapaharap nyo sa pagdinig para pagdinig dyan sa Kongreso kung wala siyang itinatago? Ba't si Bongbong? Kung wala siyang itinatago, hindi siya addict, ba't hindi siya maglabas ng drug result, yung drug test result, hair follicle test, ba't hindi niya kaya? Let's apply the same logic to Bongbong Marcos. Kung ang logic ninyo kay Inday Sara, hindi siya humaharap at siya ay may mga temporary restraining order or certiorari silang fina-file sa Supreme Court at sinasabi niyong umiiwas siya, let's apply the same logic. Kung hindi umiiwas si Bongbong Marcos, Claire Castro, at mga loyalistang mga bobo, at mga dilawang mga walang utak, kung hindi umiiwas si Bongbong, bakit hindi siya maglabas ng negative hair follicle drug test result? Kung talagang wala siyang sakit, kung talagang wala siyang cancer katulad ng mga kumakalat ngayon sa social media, kung talagang walang ganun, bakit hindi siya maglabas ng medical bulletin galing sa kanyang pinagkakatiwalaang Dr. Quack-Quack? Bakit kay Inday Sara pwede? Kay Inday Sara umiiwas. Pag umiiwas ganito, pag umiiwas ganyan. Flight is a sign of guilt. Keeping silent is a sign of guilt. At kung ano-ano pa, humarap sa Kongreso, humarap sa pagdinig, kung ano, para masagot niya yung mga issue. Ba't yung presidente natin hindi nyo pinapaharap dyan sa mga hearing sa Kongreso? Kung talagang hindi magnanakaw yan, bakit dinismiss niyo yung kaso ng impeachment niyan? Dito naman sa usaping drug test, sabi nung kapatid niya, addict daw yan. Hindi niya dininay yun never niyang dininay na addict siya. Totoo. Nung si Pangulong Duterte nagsabi na addict yan, gumagamit yan. Tinawanan lang niya, tas sinabi niya si Pangulong Duterte nagfe-fentanyl. Di ba? Tas sinamon siya ni Pangulong Duterte, sabi ni Pangulong Duterte, tara, pa-drug test tayo, gusto mo sa luneta. Para kita ng lahat, di rin niya sinagot yan. Eto, yung kapatid niya, sinabi nung kapatid niya na siya ay gumagamit, bata pa lang daw siya, gumagamit na. Hanggang sa ngayon daw, parang gumagamit pa din. Sinagot niya ba yon? Sinabi lang niya na yung ate niya, hindi na yun yung ate niya. Ibang tao na daw yon. Doppelganger na daw yon. Hindi naman niya sinasagot. Sasabihin mo lang naman, hindi ako addict. Ito, drug test result ko, negative. Diba? Bakit hindi? Ngayon, may issue na naman, may cancer daw. Hindi daw napagkakikita. Ano ba naman yung hello mga kababayan ko, ito po yung dyaryo ngayon, di ba? Natatandaan niyo si Pangulong Duterte dati. Si Pangulong Duterte, ganyan din. Lahat naman ng presidente, chinichismis na ganyan kapag matagal mong hindi nakita. Sasabihin kagad ng taong bayan kasi chismoso man likas ang mga Pilipino. Sobrang chismoso ng mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, alam niyo yung istorya ni Jolina at saka ni Jomel. Ay grabe. Kaya ako na kaya na biglang pinanood ko yan si Jolina at si Jomel. Mantakin mo ang nanonood sa live stream ni Jolina noon at saka ni Jomel, nag-aaway silang dalawa, pinapaamin niya yung asawa niya kung babae niya ba yung katulong nila. Ang live viewer 200,000 lang naman. Sabi ko, walang hiya 200,000. Grabe, ang daming chismoso sa Pilipinas, tapos ang daming stars, ang daming nagko-comment. Talagang hindi siya kasi meron daw sa social media yung account na binibili, 100,000 followers, 200,000 followers, bibilin mo for an amount. Yun, sabi ko, hindi legit talaga yung mga nanonood. 2,000 nanonood sa away nilang mag-asawa. Pinapaamin niya yung asawa niya kung syota ba yung katulong. Tapos yung asawa niya galit na galit. Ano ka ba? Nagla-live ka pa. Nakakahiya. Nandiyan dyan yung anak natin. Nakakahiya. Tapos nandun pa rin naman sila sa live. 2,000 yung nanonood. Ganyan ang chismis sa Pilipinas. Mabilis kumalat. Ngayon may chismis si Bongbong Marcos na may cancer daw, stage 4. Ang dali naman sobrang dali naman na tapusin kagad yung istoryahin na yan. Maglalabas ka lang naman ng medical bulletin.
O picturean mo yung tumbong mo, makikita. Picturean mo yung tiyan mo, lagyan mo ng dyaryo sa tabi. Para talagang masabi na hindi, wala akong colostomy bag. O hindi nagdudugo yung tumbong ko. Maayos naman ng pag-ebak ko. Eto, pipicture ako, selfie ako sa tae ko kaninang umaga. Yung mga ganun. So, madali lang yan. Oo. Sobrang dali lang yan kung talagang wala kayong itinatago. Pero sabi nga nila, kay Inday Sara nga, sabi, pag hindi ka humarap sa Kongreso, ibig sabihin, may kasalanan ka talaga. Ibig sabihin, meron kang itinatago. O pwede rin ba nating sabihin kay Bongbong yan? Pwede ba natin sabihin kay Bongbong na addict talaga siya kasi hanggang ngayon hindi pa siya nagpapalabas ng mga ng negative drug test result niya na updated. Yung ngayon yung updated 2026. Oh, pwede ba nating sabihin na baka totoo na may sakit itong demonyo na ito? Bakit? Bakit hindi makapaglabas ng medical bulletin? Meron namang sigurong doktor diyan Malacanang. Pwede naman siguro yung Department of Health, di ba? Pwede naman siguro yung kanyang doktor diyan sa Malacanang maglabas ng statement. Kaka-check up ko lang po sa puwet niya, maayos naman. Kompleto pa naman yung bilang ng mga bulati niya sa tiyan, ganun. Hindi pa naman sila nawawala. Simple lang naman hindi ba? Oo, pero ako naniniwala ako mga bossing. Naniniwala ako mga bossing na itong si Bongbong Marcos, maayos ang kalagayan niyan. Kasi nung mga nakaraan naman nakikita natin na naglalakad naman yan. Ako naniniwala ako maayos ang kalagayan niyan. Kaya lang magtataka ka, bakit may issue na yung taong bayan ngayon parang pinalalala pa nila. Oo, pinalalala nila. Parang kasabwat nga nila yung mainstream media, mga bossing, sa pagpapalala ng chismis Papaano ang gagawin nila? Hindi ko alam kung talagang nagkakamali sila o sinasadya nila na ipalabas itong mga throwback pictures na ito. Throwback meetings, throwback mga videos, yung mga file videos nila. Kasi kung ako media, magdidemand ako sa Malacanang, ma'am. Maglalabas kami ng report. Wala ba tayong updated na video man lang dyan? Yung kahapon. Kaya yung ngayon, total, sabi nyo naman, mag-meeting siya sa ganito, sa ganyan. Pwede ba kayong bigyan nyo kami kahit 10 seconds lang na video para naman maipalabas namin, para hindi naman file videos yung pinapalabas namin. Kasi ang ibinabalita namin, ang Pangulong Marcos ay nakipag-meeting ngayon. Tapos ang pinapadala namin ng mga picture, mga videos na pinapadala namin, buhay pa si Enrile. Di ba? Wala bang mas bago kaysa dun sa video na nandiyan dyan si Enrile? Marami pa naman siguro. Simula nung namatay si Enrile, madami naman sigurong mga meeting na inatin ng presidente sa kabinete, di ba? So, ibig sabihin, yung huling cabinet meeting niya nung panahon pa na nandiyan dyan si Enrile. So, totoo yung sinasabi ni Inday Sara na hindi talaga nagpapa-cabinet meeting yan. Totoo yung sinasabi ni Inday Sara na talaga walang pakialam yan. O kasi imagine ninyo, wala silang bagong video ng cabinet meeting niya. Kanina nagpa-cabinet meeting yung piling presidente na asawa ni Vilma Santos na hindi pwede utusan. Di ba, hindi ka ba magdududa niyan? Di ba? Pero parang feeling ko talaga, sinasadya nila itong kumalat na mga pagdududa. O, di ba? Kakalat pagdududa, tapos maglalabas na mga lumang mga pictures. Alam nila magagaling mga Duterte, alam nila matatalino mga Duterte. At alam nila, nakaabisado ng mga Duterte ang galawan nila. So ngayon, makahalata ng mga Duterte, oy, matagal na to oy, last year pa to oy, ganito, ganyan O syempre, lalong lalakas yung balita. Talaga, nako, may cancer na nga. Mamamatay na nga. O ayun na problema. Nagbitaw na sila ng salita. Ito si Dave Gomez na papanagutin, sasampahan ng kaso yung mga nagpapakalat ng false news. Iba yung fake news sa false news. Oo, iba yung fake news sa false news. Yung false news, meron daw kulong yan. Oo, ano daw yan? Yung mga, yung something publication? Unlawful publication ba yun? Mga gano'n? Meron yan may kulong yan. So ngayon, mga bossing, baka sinasadya nila na ganyan. Oo, para yung mga sabik na mga Duterte supporter, kumagat doon sa kanilang mga plano. Tapos, pag kumagat ka dun sa kanilang plano o markado yung page mo, tapos i-rereklamo ka nila ngayon sa DICT o sa NBI. Tapos yung DICT na may kaso ka na sa NBI, meron ka pang alarma sa DICT. Tapos yung DICT ngayon lalapit sa Meta. Pag lumapit sa Meta yan, sasabihin nila ito yung mga pages. O tapos yung Meta naman, syempre, obliged sila dahil taga-gobyerno ang DICT at
hindi kumagat ka doon sa kanilang patibong, o ngayon yung pages ng mga Duterte, mawawala yan. Pag nawala yung mga pages ng mga Duterte, patay na. Puros pages na ng mga loyalistang mga bayaran at mga pangit at mga walang utak yung mga magkakalat sa social media, yari na. O kaya ingat-ingat kayo mga bossing ha, sa mga balita ha. Okay lang man yan, magdasal. Okay lang naman yung mga ginagawa natin na parang diligent tayo. Oo, pero minsan, alam ninyo, satanas mag-isip itong gobyerno na ito. Katulad niyan, yung may kumakalat na maraming mga maraming mga pulis doon sa St. Luke's, sa may Quezon City. As far as I know, never si BBM hindi siya diyan magpapa-admit kung sakali man diyan yan sa St. Luke's dito sa BGC. May helipad kasi sa BGC. O ewan ko lang din, kasi sa BGC, yung helipad nila mababa, nakikita ng mga matataas na building. Baka mamaya bumaba siya dyan, naka-wheelchair na, naku po, ma-picturean siya, di ba? Delikado rin. So, hindi natin alam, baka mamaya, mga pulis, pumunta kayo ron, gulatin ninyo yung mga tao para kumalat na may VIP doon. Tapos syempre, maglalabas yung mga video na yun, tapos mag-speculate kayo, tapos makakalimutan yung lagyan ng question mark yung mga post ninyo sa social media. Waiting na sila, parang mga buitre yan, nakangangayan. Si Boss Dada, huli ka. Si Jack Argota, huli ka. Yung ibang mga maliliit na tao, pag tinignan nila, ilan followers ito? 1,000, bayaan mo yan. Dito tayo sa mga malalaking mga Duterte vloggers, malalaking mga content creators, mga Duterte, malalaking mga influencers, mga Duterte. Sabay-sabay natin ipa-take down yan. Di wala nang mapapanood, makikita yung mga follower nila. Puros mga loyalista na yung mga bobo yung mga nandiyan. Kaya ingat. Ganyan din ang ginagawa nila. Hindi ba gagawa sila ng peking image. Tapos yung peking image na yon, mga bossing, isi-share nyo ngayon, isi-share natin ng isi-share kasi pabor sa atin eh. Tapos yung pala, patibong yun, biglang maglalabas ang halimbawa TV5 o kanya GMA News. Ginamit lang yung sa aming logo, hindi totoo ito. Patay, lahat ng nag-share nun, violation sa Meta. Isinare mo lang, kahit naman yung caption mo, pasok, kahit may punong-puno ng question mark yung caption mo. Basta yan, nakarating na sa Meta na itong picture na ito, peke ito at inilabas mo kahit na yung caption mo patanong, maniwala ka, restricted yung restricted yung iyong account. Kaya delikado talaga sa panahon ngayon. Napakagaling sa propaganda ng mga yan. Wala silang solusyon sa problema ng mga Pilipino eh. Wala silang solusyon sa problema ng taong bayan. Kaya gagawa na lang sila ng pag-uusapan ng mga Pilipino, baka sakaling makalimutan yung issue. Pero tingnan mo yung issue kay Inday Sara, hindi nila pinapatungan. Yung issue kay Inday Sara, hindi nila pinapatay. Tuloy-tuloy yung mga congressman sa pagpopropaganda, mga social media post at saka yung media. Hindi ba? Hindi nyo napapansin yan. Kaya ingat-ingat mga kababayan ha. Sa pag-pick up ng mga ganitong balita, okay lang. Halimbawa, may nabalitaan tayo, stage 4 cancer daw, mamamatay. Dasal ka na lang. Ay, mamamatay ka rin lang. Ba't hindi pa mamaya? Mga ganun. Ingat tayo. Kasi imagine niyo mga bossing, kung patay talaga yan, kung talagang totoong deads na yan, ilalabas naman yan. Hindi sila makakahanap ng ng double niyan, putyang initsura niyan. Kailangan pag kumuha ka ng double niyan, mga bossing, para palabasin mo na siya yon. Kung halimbawa man hindi ko sinasabing ganito yung mangyayari. Pero kung halimbawa, deads na talaga, tapos nagpalabas sila ng double. Tingnan nyo, pag malusog, kapag di mo kang addict, yun, pwede. Kasi ang double, mahirap hanapan ng double yan. Sabi ni Amy Marcos, bata pa, nagdodroga na yan. Kailangan pag humanap ka ng double niyan, kailangan, kung gaano siya katagal nagdadrugs, ganun din katagal nagdadrugs yun. Para yung yung pagkaluto niya, parehas na parehas. Kasi magugulat ka, bakit ganito? May nunal na. Ba't ganito? Nagbago na itsura, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kung totoong may nangyaring masama dyan, hindi nila maitatago yan habang buhay. Siguro naman 1-2 buwan na hindi lumalabas ng hindi lumalabas ng live yan, mauubusan din sila ng mga throwback pictures, tama? Mauubusan din ng mga yan. So eventually, kung totoo nga yung balita na dedo na yan, pabayaan nyo na, antay lang kayo. 1, 2 buwan, 3 buwan, di nyo kaya mag-antay, hanggang 2028 pa yan kung buhay yan. Antay lang kayo, wag na, bayaan nyo na yan. Wag nyo masyadong madalin. Sabi nga nila,
Ang bungang hinog sa pilit, maasim yan, hindi daw masarap yan. Pabayaan natin, pabayaan natin kung halimbawang talagang merong ang cancer yan, di pabayaan mo siyang lamunin ng cancer niya, karma niya na yun. Kung halimbawa, totoong 50-50 na yan, di antayin natin na talagang lumabas yung death certificates. Sabi ko nga, ang hirap no, nanghihingi ka ng medical certificate, nanghihingi ka ng drug test result, tapos ang lalabas, death certificate, saklap. Wag naman, wag kayong ganyan. Oo, so ipagdasal na lang natin ang kalusugan niya kasi mahirap din yan. Kung totoo naman na dedo na, wala, 1, 2, 3 buwan, walang yan. Hindi nila kayang itago yan. Kasi si Pangulong Duterte, chinismis din nila nun. Si Pinoy, chinismis. Lahat naman ng presidente, chinismis nila ng ganyan. Ang ginagawa lang ng mga dating presidente, nagpapakita talaga sila ng proof of life. Na proof of life na talagang talagang healthy siya. Si Pangulong Duterte, nagbabasa ng dyaryo, na dyaryo ngayon. Hindi ba mga ganon? Sila, wala naman silang pinapakitang ganyan. Pero ito, may lumabas na video. May lumabas na video, mga bossing, na siya, na parang naman siya, parang alive and kicking naman siya. Ito, panoorin natin itong video na ito, ha? Para sa mga kababayan nagmamahal sa iyo, sir. Sa mga kababayan daw nagmamahal sa kanya. Claire Castro, sino? Ikaw lang naman nagmamahal dyan. Tain wala naman nagmamahal dyan, ikaw lang nag-iisa ka. Pinagsasasabi mo nagmamahal. Ano daw ang mensahe? Kumusta po ang inyong kalusugan? Ganun pa rin. Yun na nga. Ganun pa rin. Kumusta yung kalusugan? Ganun pa rin. Anong ganun pa rin? Walang iya naman to talagang taon na to. Bopols talaga eh. Sabi ko nga sa inyo, si Bongbong talaga to. Tanga eh. Kasi kung biglang tumalino yan, o biglang naging scientist yan, putya, hindi na siya yan. Pero kung paggaganyan, parang lutang, siya talaga yan. Legit. I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko. Baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po. Tanong, updated ba to? Ano ang pruweba na updated to? Kasi nung nakaraan, may video na rin na ganito. Sir, kamusta na kayo? Yung aso nyo. Di ba may ganon? Yung aso nyo, anong pangalan ng aso nyo? Di ba may ganon? Tingnan nyo nga kung parehas yung suot ni Claire Castro dyan. Ang dali naman eh. May hawak siyang dyaryo. Sabihin na natin, sobrang busy niya. Hindi siya makagawa ng video para patunayan na buhay pa siya. Hawak akong dyaryo, ganyan. Ito, yung dyaryo ngayon. So, updated ito. Okay lang ako, wag kayong mag-alala. Sobrang busy ko, putang ina ninyo. Galit na galit kayo sa akin, tapos hanap kayo ng hanap sa akin. Gaganunin kaya. Manahimik nga kayo dyan. Ang dami-daming problema ng bayang Pilipinas kung ano-anong pinag-iisip nyo. Matagal pa ako mamatay. Hindi pa ako mamamatay. Mas mahaba ang buhay ko kaysa kay Satanas dahil mas demonyo ko sa kanya. Ang dali-dali naman kasi nun, di ba? Kaysa, ganito, sabi ko nga sa inyo, in a matter of 1 minute or 30 seconds, kaya ninyong patunayan na buhay pa ito eh. Maayos siya. Paano? Bumili ka ng dyaryo. Hawakan niya. This is the news today. Tapos basahin niya. Headline, Manila Bulletin. Date, April 9, April 8. Hindi ba? Ganun lang yun eh. Kailangan mo pa bang tanungin, are you okay, sir? Are you alive and well and are you painless? Di ba? Madali lang naman yun. Ba't hindi ninyo kasi magawa? Wala daw problema. Ano pa? Tayong problema. I am back to... Walang problema? Wala tayong problema, ganon? Ang galing talaga nito, no? Walang problema. Sana all, walang problema. Kasi sabi ko nga, kahit sino sigurong tao sa buong mundo may problema. Si Bill Gates, si Elon Musk, kahit nga yung pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo namumroblema, pero siya wala sa problema. Ang galing ni Bongbong talaga. Ano pa? My regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang yung aking ginagawa. Doing my watching. Ano ba't ganito ka magsalita kasi watching my usual? Hindi mo masagot ng diretso. Tingnan mo mga pinagsasasabi niya rito, paligoy-ligoy. And back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na
patuloy lang yung aking ginagawa, watching usual, doing my usual, Watching usual, doing my usual. Anong usual? watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. Para sa mga Ang labo, no? Oo, may sinabi pa siya dito eh. Tinanong siya eh, "Sir, ano ba yung mga bawal?" Sabi, wala namang pinagbabawal. Wala namang pinagbabawal sa akin. Pero pinaiiwasan sa akin yung mga matatabang pagkain, yung mga ganitong pagkain. Sabi ko, bopol talaga ito. Mantakin mo. Sabi niya, wala daw pinagbabawal sa kanya, pero pinaiiwasan sa kanya. Kaya nung nakita ko to, sabi ko, si BBM to legit. Oh, legit. Pero ang tanong, updated ba ito? Oh, walang kasiguruduhan. Wala namang, dyan sa video na yan, wala kang makikita na naglabas sila ng dyaryo para sabihin na ito yung date ngayon. Wala siyang kalendaryo na inilabas, tinuro niya, ito yung date ngayon. Wala mang ganun. Oo. So, ewan natin kung totoo ito. Oh, pero this is one of the mga proof of life na inilabas na Malacanang. Oh, kasi yan nagsasalita siya diyan. Oh, nagsasalita siya diyan na na okay naman daw siya, hindi ba? Oh, tingnan natin dito sa na to. Oo, tingnan natin dito sa balita na ito. Wait lang ha. Oh, wait lang. Dito sa diverticulitis. Oh, ito pakinggan natin itong na ito. Itong video na ito. Oh, pasok. Pinaliwanag ng Malacanang kung bakit namayat si Pangulong Bongbong Marcos sa programang Long Conversation ng One News. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi palakain ng Pangulo mula nang madiagnose siyang may diverticulitis o yung impeksyon at pamabaga sa bahagi ng bituka. Okay, so hindi na daw siya palakain. Nung malaman na meron siyang diverticulitis, gano'n naman talaga. Pagka ikay nagkasakit, lalong-lalo na sa sikmura, minsan papasoft diet ka lang, minsan ka lang, steam lang. Oh, marami ng bawal, tsaka may edad na to. Matanda na rin ito. So, hindi na rin namamalayo na magkasakit ito. 66 na to. Oh, basta going 70 na din ito eh. So, ano na rin to. Marami na talagang ipinagbabawal dito. Ano pa sasabihin? Nag-iingat lang daw ang Pangulo para hindi bumalik ang kanyang sakit. Kumakalat ngayon sa social media mga post na nagtatanong kung nasaan ang Pangulo. May mga bali-balita rin na ospital umano si PBBM. Pero fake news yan ayon sa palasyo. Sasampahan daw na reklamo sa DOJ sa susunod na linggo ang mga nagpapakalat nito. Hindi, kung nagtatanong lang, di nyo dapat sampahan niya, nagtatanong. Sabi ko nga sa inyo, you actually do not have to file cases. Gagamit pa kayo ng resources ng pamahalaan para lang mag-imbestiga dito. It's simple. It is simple. Ang mga tao ang bumoto sa inyo, so you owe it to the people. You just show the people na is okay. Maglabas kayo ng medical bulletin, updated na medical bulletin. O tapos ang usapan. Kapag naglabas na kayo ng medical bulletin, tapos ang dami pa rin nagpapakalat ng mga balita, ayun, saka kayo magdemanda. Kaya lang wala pa kayong pruweba na pinakikita, tapos gusto niyo na magsampa ng demanda. Ang sabi nila, kapag nagsampa ka ng demanda, ibig sabihin, pinatitigil ka sa ginagawa mo. So kung halimbawa ako, sampahan ako ng demanda, ibig sabihin, pinatitigil na nila yung ginagawa ko. Kung binabanatan ko si Bongbong, pinatitigil na nila akong banatan si Bongbong, tama? Before mo patigilin yung isang tao na mag-speculate, magpakita ka muna ng pruweba na okay lang. Ngayon sasabihin nyo na naman, the burden of proof is with the accuser. Ayaw naman namin mag-asampa ng kaso sa korte. So, pwede kaming hindi magpakita ng pruweba, tama? Pero pwede kami mag-speculate. Kasama yan sa freedom of expression, yung pag-speculate. Kapag ka nakikita mo, pwede kang bumuo ng tawag dito, istorya sa isip mo. Ngayon, kung wala kang pruweba, patunayan mo na mali yung sinasabi ko. Kasi pag sinabi mo sa akin, patunayan mo nga yung sinasabi mo, wala naman akong patunay talaga. Hinahanap ko lang talaga siya kasi hindi ko siya nakikita. Ngayon, magrereklamo ka sa akin. Didemanda mo ko. Pag dinimanda mo ako para malaman mo na fake news yung sinasabi ko na wala siyang colon cancer, kailangan maglabas kayo ng medical bulletin na talagang cleared siya sa sakit na yun, na wala talaga siyang colon cancer. Kung ganun naman pala ang mangyayari pag sinampahan mo ko, bakit hindi mo na nang ilabas, wag mo na akong sampahan
ng kaso. O kasi kapag inilabas mo na ito po yung medical bulletin ng presidente, nakalagay po dito ang sakit niya bulate. Ang sakit niya kabag. Ang sakit niya ay ano lang, ang sakit niya ay nakakain lang ng panis na arroz caldo, ganun. Ayan. Kung may nilabas na kayo na ganyan, tapos sinabi ko ngayon na peke yan. May cancer talaga siya. Ayan, pwede mo na akong kasuhan. Kasi naglabas ka na ng prueba, pinagpipilitan mo pa rin, ano na yun, sinasadya mo nang magpakalat ng false na news. Doon pwede. Pero sa ngayon, 'di ba, wala pa kayong pinakikita. Puros lang, talk shit lang. Sinasabi lang ni Castro, okay siya. Sinasabi lang ni ganito, okay siya. Hindi kami basta-basta maniniwala, salita lang eh. Kailangan namin may prueba. Kung may prueba na, wala naman palang sakit eh, di move on na tayo. Ganun. Naglabas kayo ng negative result ng drug test, wala naman pala, hindi naman pala addict eh. Di tapos ang usapan. Pero kung naglabas ka na ng drug test, sinasabi pa ni Jack Argota, addict ka. Putya, pwede mo na siyang ipakulong nun. May prueba ka na eh. 'Di ba? Ibig sabihin, sinasadya niya na talaga na manira. Mananalo na kayo nun. 'Di ba? Tama? Yung talaga, sige, Maximum yung level ng kanyang pain. Ngayon, dahil sa sobrang maximum daw yung level ng kanyang pain ngayon. Parang kanina, yung ini-interview mo, sabi niya okay lang siya. Ayan sinabi niya dito, maximum yung level ng kanyang pain ngayon. Ulitin natin. dahil sa sobrang naranasan niya, ayaw niya nang kumain ng sobra. Ayaw niya nang kumain ng, alam mo yun, maaari pang sumakit yung kanyang tiyan. So, yun yung sinabi niya. Maximum level ba? Gusto ko lang ipakita ulit kung totoo ba na maximum level Para sa mga kababayan nagmamahal sa iyo, sir. Parang hindi naman. Kamusta po ang inyong kalusugan? Maayos man siya dyan. Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko. Actually, yun ang sinasabi niya dito. Ayaw ko nang tumaba ulit. Nawala na yung tabako, ayaw ko nang tumaba. Pero dito sa interview ni Claire Castro, ang sinasabi niya, ayaw na niyang kumain kasi sasakit yung tiyan niya. Ano ba talaga totoo? Tangina kasi manloloko kayo pareho eh. Kung totoong ito yung proof of life niya, in-interview siya dito ni Claire Castro. Tinanong kung okay lang siya. Ang sabi niya, okay lang ako. Marami ng mga nawalang taba sa akin, ayaw ko nang kumain ng madami kasi ayaw kong bumalik yung taba ko. Ayaw mong bumalik yung taba mo. Tapos sa interview ni Claire Castro, matindi yung sakit na nararanasan mo kaya hindi ka na kumakain kasi ayaw mong sumakit yung tiyan mo. Sino nagsasabi sa inyong totoo? Baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to... Yun daw yung inaalagaan niya eh. According dito ang inaalagaan niya, that's what I'm taking care of, that's what I'm watching sa health ko is yung hindi na ako tumaba. Bakit dito sa report ni Claire Castro, ang sinasabi niya rito, ulitin natin ang sinasabi niya, sige, pasok. Mapapanood ang buong panayam kay Yusek Castro sa sa susunod na linggo ang mga nagpapakalat nito. Maximum yung level ng kanyang pain. Ngayon, dahil sa sobrang naranasan niya, ayaw niya nang kumain ng sobra. Ayaw niya nang kumain ng, alam mo yun, maaari pang sumakit yung kanyang tiyan. Di ba? Sinasabi ni BBM sa kanilang proof of life, ayaw niyang kumain ng madami kasi ayaw niya nang tumaba. Dito sa interview, ayaw niya nang kumain, sabi daw sa kanya, kasi masakit yung tiyan niya pag kumakain siya madami. Hindi ko alam kung tanga si Claire o bobo si Claire. O all of the above. Hindi niya ba naintindihan yung sinabi ni Bongbong sa kanya? Kaya ganito yung interview niya. Diyos ko po, sabi ko nga sa inyo, galit na galit kayo sa mga Duterte supporters. Matatalino yung mga Duterte supporters. Lahat ng kabobohan nyo sa namin eh. Sapul talaga namin yan. So ngayon, yun lang naman yung natin, masasabi natin dyan. So kung buhay, di mabuti, magtrabaho.
Daming problema ng ang daming problema ng bayang Pilipinas. Kaya tama lang naman na sana nga talaga buhay yan. Sana walang sakit yan para matapos niya yung 2028. Oo, kasi tarantang-taranta na talaga yung mga congressman eh. Oo, na ma-impeach si BP Sara kasi baka anytime mategi ito. Pag nategi ito, patay. Patay. Biglang second coming ng Davao leadership. Nangyari. Oo, ubos ang mga NPA, ubos ang mga komunista, ubos ang mga korap, ubos ang mga magnanakaw, ubos ang mga adik. Oh, Diyos mio. Kaya yun yung kinakatakot nila. O, dito tayo. Pakinggan natin yung masasabi naman ng PNP patungkol dito sa issue ng fake news. Anong posibleng kaharapin na kaso nitong mga ayaw tumigil sa pagpapakalat ng fake news? Yes po ma'am, sa nabanggit ko po kanina, ang maaari pong maikaso sa kanila ay Article 154 po of the Revised Penal Code po. Ang magiging penalty po dyan pag ginamitan ng ICT po or Information and Communication Technology ay 1 degree higher po. Ang kanilang imprisonment ay 1 month and 1 day to 6 months and fine po na 40,000 to 200,000 po ma'am. Depende pa rin po yan sa appreciation ng court po and gravity of the offense. Oo. Di ba meron po kasi mga Facebook pages na hindi naman talaga mukha nung personalidad o mukha nung tao ang mismo nagpapakalat ng fake news. Gumagamit sila ng dummy accounts. Dito po ba cooperative din ng Meta sa pagbibigay sa inyo? Madali ba matrack kung sino yung gumagawa ng mga Facebook pages using dummy accounts, spreading fake news? Regarding naman po sa dummy accounts, yun po, malalaman pa din natin yan through cyber warrant po. Kaya po pag binigay sa amin yung mismong account po, ang ginagawa po natin, nag-gather po tayo ng information doon and then nag-a-apply tayo ng... Oh, klaro ha, ibinibigay sa kanila yung account. Pag binigay yung account, babantayan nila yon. At kapag nagkamali ka, yari ka. O siyempre, sino ba yung mga pinababantayan nila? O puros mga Duterte-aligned vloggers, content creators, and social media personalities yan. O, so yun nga yung sinasabi ko, kaya mag-ingat-ingat kayo sa mga pinipick up ninyo ng mga balita. O halimbawa, may nagsabi na ganito. O alam mo, confirmed na mayroon daw cancer. Usap-usapan sa ganito, confirmed daw yan. O tapos ikaw naman ngayon, putang ina, chismoso ka, nilabas mo ngayon sa social media mo. Without even confirming, nilabas mo sa social media mo dahil tiwalang-tiwala ka lang dun sa tao na yun. Imaginein mo, kung alam yun ng tao na yun, hindi niya nilalabas. Tapos sinabi niya sa'yo, ikaw inilabas mo. Anong tawag sa'yo? Ang tawag sa'yo, chismosa ka, usapan lang natin yan, tas inilabas mo. Diba? O halimbawa, nagkukwentuhan tayo ngayon, hindi confirmed talaga yun. Oo talaga, addict talaga. Oo, confirmed talaga, may cancer talaga. Oo, yun yung kumakalat-kalat dyan sa loob. May cancer talaga eh. Alam na. O, tapos siyempre ikaw, kuha ka ng cellphone na ganyan. Hindi, totoo ba yan? Kuya Dada, totoo yan? Oo, totoo yan. Ganun ba? Sige. O, tapos biglang kumuha ka ng cellphone, ipinost mo ngayon. O, patay ka ngayon. O, di ba? O, alam mo yun, kasi kung halimbawa ako, alam ko, hindi ko pinost. O, ibig sabihin, alam ko delikado. Kaya hindi ko pinopost. O, alam na pala, kalat na pala yan. O, bakit hindi pinopost masyado nitong mga nakakaalam? Kasi delikado yan. O, ikaw, sabik ka, pinost mo, patay ka. O, kaya ingat ha, ingat kasi baka memya, patibong din yan. Pati hindi lahat ng mga naririnig ninyo, nababasa ninyo, totoo yan. O, alam nyo yan, sa social media, ganyan. Yung kapitbahay ninyo, na panay ang flex ng mga magagandang bagay sa buhay niya, punong-puno ng utang yan, maniwala ka. Oo, napaka-pretentious ng social media kung alam nyo lang. Hindi lahat ng nakikita nyo sa social media. Sabi ko nga sa inyo, yung kabarkada ko nangungutang sa akin. Hirap na hirap daw sila sa buhay. Pinautang ko, putang ina niyan. Wala pang 10 minutes, nasa samgyupsalan sila nung pamilya niya. Totoo yan, mga bossing. Oo. Oo, ay, pahiram naman ng pera kasi wala pa kaming sweldo. Yung panggatas ng anak ko, babayaran ko rin. O ikaw naman, habag ka, binigyan mo, magkano ba? 2,500. O binigyan mo ngayon, ito 3,000 para sarado, wala nang butal ha, 3,000, bayaran mo. Oo, grabe, malaking tulong to. Talagang problemado lang kasi kami.
Oh, bayaran ko kagad. Putang ina, pag bukas mo ng social media, pag tingin mo, puta naka My Day. Nasa samgip salamat. Tarantado ka. O lahat na, sabi ko sa inyo, sobrang pretentious ng mga tao. O yung mga pakita ng mga mamahaling mga gamit, o putya salat yan. Yung mga mayayabang sa social media, travel ng travel, maniwala ka, putyang inang yan na kinakain yan, 7-Eleven. Oo. Ay mag-ingat kayo doon sa mga balitang kinukuha ninyo. Okay yan, halimbawa, nakagkwentuhan kayo, sinabi niya confirmed. O di, kalma ka lang. Kalma ka lang, huwag ka masyadong malikot, huwag kang masyadong nangunguna lagi sa balita. Wala namang patimpalak ito ng kung sinong unang magbabalita, kung sino may cancer sa gobyerno. O kaya ayan, o nakaabang sila, tapos lari ang page mo, pinaghirapan mong page mo, yung following mo. O yari yan. Kaya ingat-ingat ha, lalo na yung mga okay lang naman na na-excite kayo, di ba? Siyempre, ang sarap nga naman mang-asar ngayon, sa dami ng mga bobong loyalista, ang sarap mang-asar, di ba? Kaya lang, baka mamaya nadadali kayo, baka mamaya ang target nila humina yung social media, yung hold natin sa social media by means of tanggalin nila lahat yung mga account natin, yari na. Oh, yan ang delicates dyan. Cyber warrant sa court. Ito po yung warrant to disclose computer data para i-implement po natin yan dun mismo sa social media platform kung saan po ito i-post. And that's the time po na makapag-submit po sa atin yung or reply po yung mismong social media account, and then malalaman po natin yung information po paano create yung account. It includes yung number, yung name, yung address po nung account na ito. So nahuhuli pa rin, wala silang kawala kahit dummy account ang gamit nila? Yes po ma'am, kasi po meron din pong nakalink dyan na mga numbers and also po yung email address, and dun po yung magiging lead natin sa ating investigation. Ayan na. So yan yung sinasabi ng mga kapulisan, o pati sila involved na. O social media ang usapan pero pati PNP involved na ha. O so alam natin to. Whole of the nation approach ito para patahimikin tayo lahat. Diyos mio, mga kababayan. O eto, dito naman tayo pag-usapan natin itong issue ng impeachment kay BP Sara. Oo, yung petisyon versus impeachment diyan sa Supreme Court. Yes. Galit na galit yung mga makakaliwa, galit na galit si Makabayan Black, si Dilima, galit na galit. Anak ng putya, galit na galit sila na si Inday Sara nagpetisyon sa Supreme Court. Bakit ba nandiyan yung Supreme Court to begin with? Ang Supreme Court is there para ma-safeguard yung mga batas natin, yung mga maling interpretasyon sa batas. Bakit? Kahit ikay abogado, kahit ikay congressman, kahit ikaw senador. Kahit ikaw senador at congressman, kayo ang nagbabalangkas ng batas at ang presidente ang pumipirma para maging ganap na batas ito. Ang magbabasa po niyan ay Supreme Court. Walang ibang pwedeng mag-interpret ng batas. Kahit Congress ang gumawa, kahit Senate ang gumawa, walang may karapatan na mag-interpret ng batas kung hindi ang Supreme Court nang. Wala nang iba. Supreme Court is the arbiter ng mga batas sa Pilipinas. Napapatupad ba ng maayos yung batas? Naging tama ba yung desisyon sa batas? Kaya nga hindi ba sa korte, pagka na-desisyonan na ng lower court, anong ginagawa? Motion for reconsideration. Pag sumablay yung motion for reconsideration, pupunta sa Court of Appeals. Pag sumablay pa rin sa Court of Appeals, pupunta yan sa Supreme Court. Yun na yung huli. Pag sinabi ng Supreme Court na tawag dito, walang mali sa proseso, walang mali sa ginawa sa RTC, sa sa Court of Appeals, o walang naging problema, o final ang desisyon, nagiging jurisprudence na yan, na ilalagay na yung kaso na yan doon sa library o sa depository ng lahat ng mga kaso na hinawakan ng Supreme Court. So ginagamit na po yan pagka naging Supreme Court, case na yan, may desisyon ng Supreme Court, ginagamit na po yan ng mga law, School of Law, College of Law, ginagamit na po yung mga kaso na yan as an example, jurisprudence para pag-aralan. Okay? Ganun po yan. So ngayon, mga bossing, nandiyan ang Supreme Court for that purpose. Kailangan mong i-utilize yan kung sa tingin mo naaabuso yung iyong karapatan. Kung sa tingin mo
inaabuso yung yung kapangyarihan ng halimbawa, ayan, Congress. Sa tingin mo inaabuso yung kapangyarihan ng Congress, tatakbo ka sa Supreme Court. Kung sa tingin mo inaabuso ka ng nagkamali ang Regional Trial Court sa desisyon, tatakbo ka sa Court of Appeals. Pag nagkamali pa rin yung Court of Appeals, tatakbo ka sa Supreme Court. Supreme Court yung pinaka tinatakbuhan ng mga taong isa yan sa mga legal remedies kung tawagin. So, hindi illegal yan. Hindi bawal yan. Oo. Lahat yan, yung Supreme Court is available sa ating lahat ng mga Pilipino. Available yan kahit kanino. Kahit na rebelde ka, NPA ka, available ang Supreme Court para dinggin yung kaso mo at tingnan, basahin kung meron bang paglabag o meron bang maling interpretasyon sa batas. Kuha nyo. Ha? So ngayon, si Inday Sara, sa tingin niya, tinatarantado siya ng Congress. Sa tingin niya, mali yung ginagawa ng Congress na nagbotohan na sila ng sufficiency in form, substance, and grounds. Tapos ngayon, nag-aano pa sila? Kumukuha pa sila ng mga karagdagang mga ebidensya. Hindi naman nila trabaho yun. Ang trabaho nila, maghanap lang ng probable cause. Hindi na nila trabaho na mag-imbestiga. Ang trabaho lang nila is i-review kung ano yung ipiniresenta ko na ebidensya, yun na yun. Hindi na kailangan tumulong ng Congress para madagdagan pa yung ebidensyang hawak ng mga nagsasampa ng kaso. Yung mga nagsasampa ng kaso, sila ang dapat magpresenta ng ebidensya. Hindi dapat tumulong ang Kongreso para madagdagan yung mga ebidensyang hawak nila dahil mahina. The fact na nanghihingi sila, nagsusubpina sila ng kung ano-ano, ibig sabihin gusto nilang dagdagan yung mga evidence at hand. Yung mga evidence na hawak nila, gusto nilang dagdagan, gusto nilang palakasin. Yun yung nakikita ng kampo ni Inday Sara na mali, na paglabag. Yun yung nakikita nila, kaya tumakbo sila sa Supreme Court. Ano man si Inday Sara, abogado. Marami naman siyang mga abogado. Ito si Inday Sara, hindi lang to basta-basta abogado ha. Ano po siya? Pumasa po siya sa pagsusulit na pwede siyang maging isang huwes. Hindi lahat ng abogado pwede maging judge. Mag-a-apply ka doon para ikaw ay pwede ka nang maging huwes. Si Inday Sara pumasa doon, matalino man yan, mabagal. Sinasabi nyo, mabagal magsalita. Ay natural, para maintindihan. Kesa naman si Bongbong. Ang bilis-bilis magsalita, hindi mo na maintindihan. Tumutulo na yung sipon. Tanga kayo. Si Inday, ang approach niya parang teacher, kaya mabagal siyang magsalita para maintindihan mo lahat. Gusto niyo mabilis magsalita, di sana pakinggan niyo si Glock 9. Iboto niyo presidente si Glock 9, gusto niyo pala mabilis magsalita. Mga tarantado pala kayo Tsaka Tagalog Natural, kailangan hindi mo magaling magtagalog si Inday. Pag Bisayain niyo yan, tingnan niyo, ang bilis magbisaya niyan, puki ng ina niyo. Ang tatangan niyo talaga, yun lang nakikita niyo kay Inday, mabagal magsalita pag nag-i-speech. Yun na yun. Anong problema ron? Si Kuya Cesar nga Magandang gabi. Ako po si Kuya Cesar. Ang bagal magsalita nun. Namatay ng broadcaster yun. Ang ina nyo. Ang bubobo nyo. Wala kayong makitang mali kay Inday, pati yung pagsasalita niya. Si Bongbong nga, bulul-bulul Si Bongbong nga, pati yung mga pati yung mga teacher, nagluluto na ng tuni-tuniladang pansit. Anong alamano? Okay nang ina ninyo. Huwag niyong tingnan yung pagsasalita. Walang grammar na mali si Inday pag nag-English. Pag nagbisaya si Inday, dire-diretso. Pag nagtagalog, kalma lang. Dahan-dahan. Kasi hindi siya eksperto doon. Inaamin naman niya yun kahit nga sa interview namin Ano nga pala yun sa Tagalog? Kasi Bisaya ako Hirap ako talaga magtagalog. Mag-usap kayo ng English. Putangin na, hindi kayo tatanggihan niya ni Inday Sara. Akala ninyo. So, ibig sabihin yung Supreme Court is there para i-utilize mo. If you feel na inaabuso ka, Supreme Court is there. Bakit? Si Leila de Lima, tumakbo rin sa Supreme Court yan. Si Chel Jokno, tumakbo rin sa Supreme Court yan. Lahat tumatakbo sa Supreme Court kapag hindi sila masaya sa mga unang desisyon sa mga kaso nila. Anong problema sa pagtakbo ni Inday Sara sa Supreme Court kung kayo pumupunta rin kayo sa Supreme Court, mga hayop kayo? Ang ina ninyo, mga bobo. Idalin nyo na sa Senado yan. Dalin nyo na sa Senado yan. Kasi itong ginagawa ninyo na paputol-putol yung mga yung mga ginagawa ninyo dyan sa Congress, sinasadya nyo lang Sinasadya nyo lang para mapahaba ninyo o para masiraan nyo pa si Inday Sara. Hindi nyo kasi mapapa-impeach yan Bakit? Mahirapan nang lumusot yan sa plenaryo
may hirapan pa yan sa Senado. Kaya ayaw nyo munang i-fast break. Yung mga katiting na panahon ninyo para sumikat kayo, yan si Ridon at kung sino-sino pang mga pasikat, sila Zamora. Yan sila Luistro. Pag natapos tong impeachment, putang ina, wala na yan. Sabi ko sa inyo si Luistro, nakilala lang yan noong may Quadcom. Nakilala lang si Luistro noong nagkaroon ng Tricom. Oo, pero hindi kilala. Puta, sino ba yung congresswoman na yan? Pangit-pangit. Hindi makakilalang mga congressman yan. Yan si Ridon, sino ba yan? Nakilala lang naman yan dahil tinanggal yan ni Duterte. Yan Zamora, kilala ba yan? Hindi. Yan si Chua, kilala ba yan nun? Hindi. Nakilala lang yan dahil sa mga hearing nila. Kaya gusto nila mag-hearing para makilala sila. Dahil matatapos ng mga termino niyan sa mga distrito nila, baka sakali manalo silang gobernador, baka sakali manalo silang senador kung tatakbo silang senador. Yun lang man ang purpose ng mga yan. Walang mga kwentang mga congressman niya, hindi kilala. Pumunta kayo sa mga distrito niyan, putang ina niyan. Oh, puro kabulastugan ang ginagawa ng mga yan. Oh, di ba? Oh, mali ba yung pagtakbo ni Inday Sara sa Supreme Court? Hindi. Oo, walang rules para tumakbo ka sa Supreme Court. Oo, ang Supreme Court ang magsasabi na kung yung petition mo walang kwenta o meron. Only the Supreme Court can say that. Pero kayong mga makabayan, kay Leila de Lima, wala kayong kwenta. Even lawyer si Leila de Lima at congressman, hindi siya pwede mag-interpret ng batas. Only Supreme Court can interpret the law, mga bobo. Pakinggan natin to. Umalma ang ilang kongresista sa muling pagdulog ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para harangin ang pagpapa-impeach sa kanya. Live mula sa Davao City, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, una sa lahat, ano bang laman ng inihaing petisyon ng kampo ni VP Sara sa Supreme Court? Jiggy, hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ipahinto ang impeachment proceedings laban sa bise. Giit ng legal team ni VP Sara, inabuso ng Kamara ang kapangyarihan nito. Labag daw sa saligang batas ang pag-refer ng mga reklamo sa House Committee on Justice nang hindi dumadaan sa plenaryo. Tinutulan din ng kampo ni VP Sara ang anilay mini trial na ginawa ng komite. Nagiging fishing expedition daw ito at maituturing na pang-aabuso sa kapangyarihan ng Kamara. Matapos maghain ng petisyon ng kampo ni VP Sara, pinakokomento na ng Korte Suprema ang mga respondent nito, kabilang sina House Speaker Bogie D, Representative Jervil Luistro, Senate President Tito Soto at mga naghain ng impeachment complaints. Pinapakomento sila. Pero hindi nag-issue ang Supreme Court ng temporary restraining order. So tuloy yung fishing expedition ng Congress. Tuloy yan. Tuloy yan. So kung magkakamali ang Congress doon sa kanilang mga fishing expedition, gagamitin yan against this case. Kasi mag-aano sila magbibigay sila ng kanilang magbibigay sila ng kanilang sagot. And then sasagot din yung nagpepetisyon, yung grupo ni Inday Sara. Tapos sasagot sila ulit. Tapos sasagot ulit yung nagpepetisyon. Tapos pagkatapos yan, pagdidesisyonan ngayon ng Korte Suprema kung sino yung tama sa kanila. Pero bago mangyari yan, oral argument muna. Magtatapatan muna sila. Doon muna sila magtatalo sa Supreme Court. Katulad na nangyayari ngayon dyan sa GAA, di ba? Yung Solicitor General, ginigisa ngayon ng mga petitioners dyan sa Supreme Court. Di ba? Yun ang trabaho ng Supreme Court. Yung duminig ng mga petisyon. Kaya nga yan nandiyan dyan hindi yan tinayo para hindi gamitin. Ayan yung masama doon. Kung tumakbo dyan si Inday Sara, karapatan man niya yun. Hindi ba tingnan mo si Franz Castro. Si Franz Castro, guilty na siya sa korte sa kaso ng child abuse. Anong ginawa ni Franz Castro? Tumakbo siya sa Court of Appeals. Kapag natalo yan ulit si Castro sa Court of Appeals, tatakbo na yan sa Supreme Court. Pukinangina ninyo, lahat kayo ganun. Mga tarantado kayo, alam nyo yan. May mga abogado kayo, alam nyo yan, may mga kaso kayo. Hindi kayo natatakot sa korte kasi nga kaya nyong pahabain hanggang makarating na Supreme Court yan. Kasi nga, alam nyo rin sa Supreme Court, mabagal talaga dyan dahil sa dami ng hinahawakan nilang mga petisyon. Mga ulul, patay na kayo. Hindi pa nadidinig ng Supreme Court yung kaso ninyo, so nasa laya pa din kayo kahit mga guilty na kayo, mga hayop kayo.
Di ba ganyan ang ginagawa ninyo? So it's been there for a very long time. Hindi lang yan ngayon, mga tanga. Kung umasta naman to si Leila de Lima, parang ngayon lang nangyari yan, gago. Tagal-tagal nang meron yan. Jiggy. At anong mga reaksyon ng mga congressman dito sa petisyon ni VP Sara? Ayan o, ano sagot? O, ang petisyong ito ay nakabatay sa maling paglalahad ng mga aktwal na pangyayari, maling interpretasyon. Putang ina ka. Hindi ikaw ang magsasabi kung mali. Supreme Court ka ba? At umiiral na jurisprudence. Ito ay malinaw na panlilinlang ng pangalawang pangulo, panlilinlang ng pangalawang pangulo. Kung sa tingin ng Supreme Court, walang kakwenta-kwenta yung kinakaso ni Inday Sara, bakit pa kayo papasagutin? Ginagawa nyo yung tanga bobo katulad nyo, yung mga taga-Supreme Court. Hindi naman abogado itong putang ina nito. Kupal. Akala mo malinis? Jiggy, para kay House Justice Committee Member Terry Ridon, mali ang interpretasyon ng kampo ng bise sa Hindi ikaw ang mag-i-interpret. Ridon. Kaya nga, dinala niya sa Supreme Court kasi ang kaisa-isang pwedeng mag-interpret, Supreme Court. Hindi ikaw. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na mali yung interpretasyon nila. Because pwedeng mali din yung interpretasyon mo. Kaya nandiyan yung Supreme Court para mag-interpret sila lang. Wala nang iba ang pwede, hindi ikaw. Tanga. konstitusyon na malinaw raw na panlilin lang ang ginawa ng kampo ng bise. Hindi raw totoo na hindi ang plenaryo ang nag-refer na mga reklamo laban sa bise sa House Justice Committee. Nangyari raw ang referral noong February 23. Wala rin daw paglabag sa one-year bar rule o yung patakaran ng isang beses lang pwedeng mag-initiate ng impeachment proceedings laban sa parehong opisyala. Natural yun ang sasabihin nyo, walang paglabag. Putsang ina. Kayo yung gumagawa ng paglabag, alam mo, umaming kayo. Meron ba kriminal na amin sa mga kasalanan ginagawa nila? Hello? Walang kriminal na amin na kriminal sila. Si Ridon naman, tatanga-tanga. Sa loob ng isang taon, hindi raw patitinag ang komite sa inihaing petisyon ni VP Sara sa Korte Suprema at itutuloy pa rin ang impeachment proceedings. Buwelta naman ni ML Party List Representative Laila de Lima. Ayan, no, akala siguro nila yung Supreme Court ay Sara's Court. Corny mo. Leila de Lima, di ba tumakbo ka rin sa Supreme Court? Yung kaso mo ng, sa droga, di ba? Di ba yung kaso mo sa droga, tumakbo ka rin dyan sa Supreme Court? Ang inang yan, ikaw pwede ka tumakbo sa Supreme Court? Tapos si Inday Sara hindi? Tangina, ikaw may ari? Nakaputya, tinan mo, sila lang nagre-reklamo. Alam mo kung ba't sila lang nagre-reklamo? Sila lang kasi may gusto niyan. Leila de Lima, Sendenya, Anak Bayan, Akbayan, Kupal, Party List. O puro mga party list na mga walang karir sa politika. Sila lang naman yung nang-uurot dito. Yung mga laos na mga congressman, sila lang naman ang uurot dito. This is only their time to shine. Ito, hindi naman sila katulad nila Mike Defensor. Hindi naman sila katulad ng mga congressman na mga sikat nila Irice, nila Chanco, na talagang mga kilalang mga galing na mga congressman. Ito mga to, wala namang mga kwentang mga party list representative. Hindi nga manalo itong mga ito sa mataas na sa pang national na election dahil hindi naniniwala tao sa kanila. Kaya sumaman na lang ito sa mga party list para makabalik sa gobyerno. Wala namang mga kwentang tao to. Ayan tinan mo yung isang mayabang na Young Guns, hindi ba? Na abogado o tumakbo sa isang distrito sa Bicol, natalo. Di ba? Walang kwenta tong mga to, kaya sila yung maingay kasi walang constituency yan. Wala silang mga distritong hinahawakan, kaya okay lang kahit mabulok ang mga pangalan ng mga yan. At saka kita mo, puros makakaliwa. Alam na na yung mga urot na urot talaga na ma-impeach si BP Sara, ito yung mga may kaso ng corruption, nakakonekta sa mga NPA. Kasi alam nila pag si Inday Sara ang nanalo presidente, ubos ang NPA. Pag si Inday Sara nanalo presidente, putang ina, ubos ang mga kabuhayan ng mga to. Kaya sila urot na urot. Sila lang nagsasalita, walang iba, di ba? Baka raw akala ni VP Sara ang SC ay Sara's Court na pwede niyang takbuhan para takasan ang pananagutan. Pwede niyang takbuhan yan anytime. Any Filipino, anybody, kahit magbubuti ka, kahit na street dweller ka, kahit na taong grasa ka, pwede kang tumakbo sa Supreme Court at magpasaklolo kung sa tingin mo,
Kung kaya mong gumawa ng petisyon at may mga abogado ka at sa tingin mo hindi ka nakakuha ng hustisya sa mababang kapulungan, mababang korte at inaabuso ang iyong karapatan ng mga nasa kapangyarihan, pwede kang tumakbo sa Supreme Court. The Supreme Court is there for that reason. Ang ina to si Leila de Lima, i-abolish yung Supreme Court para wala na magpunta sa Supreme Court. Tanga pala talaga to, abogadong naturingan tapos hindi marunong. Tangina, hindi ako abogado pero ako mas alam ko pa yung mga ganyan kaysa sa inyo. O ano lang talaga, kabado lang kayo kay Inday Sara. Ang tangina, sabi nga niya kasi, di na ako mananalong senador eh. Tapos putya, matanda na rin ako, losyang na ako. Wala na ang magkakagusto sa akin ng mga driver. Kaya asarin ko na lang si Inday Sara. Maging si Akbayan Representative Percy Sindanya, Diba? Puros makakaliwa eh. Si Leila de Lima, tsahin yan, asawa ni Joma Sison. Yung pinuno ng NPA, tsahin niya yata, basta kamag-anak niya. Oo, so lahat puro makakaliwa. Ay, si Sindenya, puta, kita mo yung nguso, hindi nga niya maituwid eh. Lahat yan, si Tinyo, Anak Baya, Anak Pawis, Jokno, sila-sila lang yan. Kasi nga, putang ina, konektado yung mga yan sa NPA. Sabi ni Joma Sison yun ha. Sabi ni Joma Sison, itong mga party list na ito, legal front to ng new CPP-NPA. Sino ba kalaban ng mga Duterte? Sino ba kalaban ni Pastor Kibuloy? Sino ba kalaban ni Inday? Mga rebelde. Kaya urot na urot sila. Ngayon, alam nila, pag nanalo si Inday Sara, puta, lusaw sila. Lusaw, ang mga putang ina nito, itong mukha nito, naku po, malulusaw yan. Baka yung nguso niyan pumunta sa noo. binatikos ang pagdulog ni VP Sara sa Korte Suprema. Pakinggan natin ito. Ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirmed. Ang corny, no? Ang lalaking gipit sa baklang pangit kumakapit katulad mo, tanga. Yun. Gagamit ka lang ng ang tawag dyan. Gagamit ka lang ng kasabihan, putang ina pang bakla pa. Oo, ang totoong niya, binago mo pa. Ang totoong kasabihan, ang lalaking gipit sa bakla kumakapit. Ayan, sa baklang katulad mo, na pag tsumupa patagilid, doon kumakapit. Tangina, ginamit mo pa kay Inday Sara, ipambakla yan. Wala ka na maisip na iba? Putang ina, ganyan kayo katanga, mang-aasar lang kayo, nakakaasar pa. Walang kakwenta-kwenta ang putya. Sabi ko, manood kayo ng vlog ko para matuto kayo paano mang urat. Talaga siyang balak harapin itong kaso na kinahaharap niya ngayon dito sa impeachment. Tira mo, bobo. Wala daw siyang balak harapin yung kasong kinakaharap niya. Pukin ang ina mo, bobo ka. Kasong kinakaharap, wala siyang balak harapin. Kinakaharap niya na, wala pa siyang balak harapin. Tangina, bobo. Paggamit mo pa lang ng wordplay, hindi ka na marunong eh. Hindi ka pa pwede. Sindi niya, hindi ka pa pwede sa bardagulan. Puta, tanga ka. Wala siyang balak harapin yung kasong kinakaharap niya. Kinakaharap na nga niya, hindi niya pa harapin. Tangina, contradicting yourself, bobo. Tangina ninyo, bumalik na kayo sa bundok, magtanim kayo ng kamote ron. Sa House of Representatives. Alam natin na talagang desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya, natatakot na lumabas ang katotohanan. Ang itim ng ipin, no? Wala bang pandintista mga putang ina niyan? Bigyan ko kayo pandintista, magaling yung dentista ko, tinan niyo yung ipin ko. Inatong mga to. At Bril, Ang babaho. nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makausap si VP Sara tungkol dito? Jiggy, hindi na nagpaunlak ng panayam sa media si VP Sara, pero nauna nang nilinaw ng defense team ng bise na hindi umiiwas sa proseso ang Yes. This is not about avoiding the process. This is about ensuring that the process itself complies with the Constitution. And the only way para malaman mo if it complies with the Constitution, Supreme Court ang magsasabi whether Inday Sara, you are in the wrong here and Congress is tama. So, denied. It's the Supreme Court. Kapag sinabi ng Supreme Court, wala magagawa si Inday Sara. Inday Sara is not there para magpasaklolo. Si Inday Sara is there para malaman whether at mapatunayan yung kanyang paniniwala na mali ang ginagawa ng Kongreso at hindi tumutupad ang Kongreso sa mandato niya. Yun ang ginagawa ni Inday dito. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo,
Hindi naman haharap si Inday Sara sa Congress para litisin because hindi naman kayo impeachment court. Ang Kongreso po ay investigador. Okay? Ano sasabihin nyo? Oh, kaya nga sila nag-iimbestiga. Hindi. Investigador sila in a sense na yung mga dokumento na hawak nung nagsampa ng kaso, iimbestigahan nila whether sufficient yun in form or substance and substance. Kung sufficient siya in form and substance, nagbotohan na sila. Ano pa? Ano pa ang papel ng Congress kung nagbotohan na sila na sufficient yan in form and substance and grounds? Ang papel nila is to ipasa na yan sa Senado because only the Senate can try this case. Itong impeachment court po Senado, hindi po Kongreso. Ang trabaho ng Kongreso is to confirm whether sufficient siya in form and substance at may probable cause. Nagbotohan na lahat bumoto pabor na may probable cause at sufficient in form and substance. Ano pa investigasyon ginagawa nyo? Sabi ko nga sa inyo, kung halimbawa, nag-imbestiga kayo, nagpatawag kayo ng hearing dyan, tapos umattend sila lahat. Tapos nalaman nyo na matibay pala yung mga ebidensya na hawak ni Inday. Yung mga sinumpaan ninyo, nagtaasan kayo ng kamay, sufficient in form and substance, ano pa ba yun? Ma-overturn pa ba yun? Diba? Hindi na. Kasi nagdesisyon na kayo na if sufficient in form and substance yan, dalhin na yan sa plenaryo. Pagdating sa plenaryo, makakuha yan ng 2/3 ng boto, mai-impeach na si Inday sa Congress. Ganun lang kasimple yun. Ba't ayaw nyong gawin? Hindi nyo ba gustong gawin kasi hindi na kayo makakuha ng numero sa plenaryo kaya gusto nyong gatasan pa yan? Gusto nyong pagkakitaan pa yan? Kasi sabi nila nung nakaraan, yan daw hearing, kada hearing may bayad daw yan. Totoo ba yun? Kasi kung totoo yun, baka ganyan yung gusto nyong mangyari, kumita pa kayo sa hearing na yan. Kasi kung talagang nagmamadali kayo, gusto nyo nang ma-impeach Inday Sara, plain and simple, dalhin nyo na yan sa Senado. Yung Senado lang magsasabi whether may impeach siya or hindi. But the fact na hinuhold nyo pa yan sa inyo, the fact na inaano nyo pa yan sa inyo, inaalagaan nyo pa yan, baka mamaya pagpasa nyo sa Senado, tapos na naman yung session. Baka mamaya pagpasa nyo sa Senado, magbabakasyon na naman, sasabihin nyo na naman, ba't hindi nyo pa tinatakil yan? Ba't hindi pa kayo sumumpa? Ganyan yung ginawa nyo nung nakaraan, pinasa nyo last minute, tas gusto nyo madaliin yung Senado. Ngayon pa lang magandang haba pa ng panahon bago pa mag-December magpasahan ng certificate of candidacy, simulan na yung impeachment proceeding sa Senado. Ba't ayaw ninyo? Sinasabi nga ni Inday, I'm ready for a bloodbath. Dali na natin sa Senate yan. We've been ready and we've been practicing for how many years already? Tara, let's bring it on. Dali na natin doon. Pero nung nakikita nila na, teka, puta, tinatarantado tayo rito sa Congress Antay tayo ng antay, dali niyan dito sa Senado, putsang ina, iniipit nila sa Congress Uy, lumalagpas na sila sa mandato nila. Putsa, yari kayo, mati-technical na naman kayo niyan. Tapos pag na-technical kayo, nagdesisyon ng Supreme Court na mali yung ginagawa nyo, sasabihin nyo na naman na yung Supreme Court, maka-Inday Sara. Di ba? Ina ninyo. Hindi nyo na maloloko ang tao. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Tama itong sinabi ni the House has power to initiate impeachment, but that power is without limits. Is not without limits. May limitasyon po yan. Yung kapangyarihan ng Kongreso, ina-acknowledge nila Inday Sara na nasa inyo yung pagsisimula ng impeachment. Pero yung pag-iimbestiga, yung pagsusubpina ng mga ebidensya, wala na sa inyo yan. Nasa Senado na yan. Nasa Senado na yan. It's up to the Senate kung manghihingi pa sila ng mga dagdag ebidensya. Di ang trabaho ng Congress at paulit-ulit naming ipaiintindihan sa mga Pilipino dahil mga propagandista kayo, hindi kayo uubra sa amin. Lagi niyong tatandaan yan. Hindi kayo mananalo sa amin sa diskurso. Mga ulol kayo. Mga pakyo kayo. Akala ninyo Ayan. Nagustuhan mo ba tong vlog na to? Kung nagustuhan mo tong vlog na to, i-share mo, i-like mo, tsaka magpakulay ka. Gusto nyo bang mamigay tayo ng ayuda sa mga kababayan natin, sa mga banateros na medyo hirap ngayon, lalong-lalo na yung mga rider, taxi driver, Uber, Grab driver, mga jeepney driver na mga banateros? Inform nyo lang ako Sige, gusto nyo mag-ambagan tayo ulit.
tatapatan ko kung magkano yung maliliko yung yung pondo na malilikom natin, kung magkano yung malilikom natin, tatapatan ko yan. Okay ba sa inyo yun? Pagplanuhan natin maigi. Gusto natin tumulong lahat eh. Baka ako, hirap din ako pero gusto kong tumulong. So, check ko yung aking finances kapag may extra ako. Sabihin ko sa inyo, tapos tulong-tulong tayo. Tulungan natin mga kababayan natin. Di ba nung Pasko na gano tayo? Namigay tayo ng Pan Noche Buena sa mga banateros. Subukan natin ulitin ngayon. Kailangan ng mga kababayan natin ngayon. Baka sakali lang kung mapagplanuhan natin ng tama, may panahon. Di gawin natin. Tingnan natin kung kaya pa ng panahon natin. Okay, pero sa lahat ng may mga gusto, sige, subukan natin, pag-usapan natin sa mga susunod na araw at magbigay tayo ng konting tulong sa mga banateros, mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na buhay. Like, share mo to Subscribe ka. Wala kang silbi. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at